Naghahanap ka ba ng adventure scooter na mura, matipid, maporma at higit sa lahat, napakasulit? Ito ang Rusi Adventure X 150i. Sulit nga ba to? O baka naman itong Motorstar Easy Ride ADB 175i. Mas sulit kaya to? Tingin nyo. Don't wait up, I've been working hard every day, living dreams for a pay stub. Yeah, straight up. 5 years later, like I said, I would make it on my way up. It's all up, coming from the nation, lay the foundation, true stuff. Yeah, too tough. We ain't giving up on our dreams, everything is ahead of us. Stay true to your path, it's not where you start, it's all where you're at. It's where you end up when your back's to the mat. Do you cripple or flat or get up off your back? Deliver these facts to see them react. The stadium's packed, they all gonna snap. The motivated attract, the escalated attack. The frustrated hit back, yeah we move fast. I wanna change everything, I swear I'll do anything just to get where I wanna be. I won't stop till So yun na nga, para sa kanyang presyo, ito yung price niya para dun sa mga nagtatanong kung magkano nga ba ang ganitong motorcycle ni Rusi. So sa halagang 110,000. Meron ka ng ganitong kaganda, maporma, talagang brusco. Ang kagandahan dito, naka-liquid cooled at 4 bulbs na siya. Para sa lahat ng mga nagtatanong kung magkano nga ba ang ganitong motorcycle, itong kauna-unang ADB ni Motorstar, ito ay nagkakahalaga ng 87,000 kapag pinash nyo. And then, meron silang promo or parang straight, parang zero interest sila para sa installment nito. No? So, papakita ko na lang din yan sa screen nyo para at least meron kayong idea kung magkano nga ba ang ganitong motorcycle kapag kinuha nyo ng hulugan. So, sa tingin nyo, sulit nga ba ang ganitong motorcycle? Comment nyo naman yan, lalo na dun sa mga nakabili na, para at least may share natin sa iba pa na gustong bumili ng ganitong motorcycle. Alright, unang upo para sa Rusi Adventure X 150i. Ito yung itsura niya. Ang laki ko, no? Parang mas bagay sa akin to, Side stand natin. Yung ganito yung itsura niya kapag naka side stand. Mukhang okay naman siya sa mga lugar na alanganin. So 5'2" ang aking height. Tingnan natin kung kaya ba ng 5'2". So sobrang tingkayad tayo dito, boy. Kahit nakaboots na tayo rito, sobrang tingkayad. Tapos ganito yung tsura natin pag sinasakyan natin siya. Extension ng paa, ganyan yung tsura. Turning radius, sobrang lawak din. Hindi ka mapapahiya na ito sa mga singit-singit. Pero ang concern ko dito, yung taas sobrang taas, boy. Pero gusto ko siya. Mukhang komportable, mukhang kailangan ko ng adventure scooter. Ganito yung tsura natin. Okay, pag naka-rides, ganyan ang datingan natin. So mukhang relax to, Tapos extension. So ayos to, Tapos nga pala, ayan, ito paano siya ina-adjust. Ganyan ang itsura niya pag mababa. Pag tinataas naman natin siya, ganyan. So taas baba lang yan, okay. Yan ay pinakamataas niya. So kagandahan kasi dyan, yung tama nung hangin, hindi masyadong bugbog yung ating helmet. Yun yung kagandahan doon. So ayan, maluwag din sa ating OBR. Napakaganda ng upuan, napakalambot, ang ganda sa puwet, diba? Ang brusko nyo, parang mas bagay sa akin to. Ano yung tsura ko? Kamusta ba? Comment nga dyan sa baba kung ayos to. Ano, papalitan na ba natin si RR5? So ayun na nga, para dun sa lahat ng mga gustong kumuha ng ganitong motorcycle, puntahan nyo na lang dito sa may Rusi, may Kawayan branch, para at least dun sa mga gustong na nag-aabang talaga nito at naghihintay, pwede nyo silang kontakin, rekta na sa kanilang branch. Ayos na ayos yan. Mabigat yung motor kapag tinatayo, pero magaan na siya pag naka-balance na. Tapos napakadali lang din yung center stand. Ayos, di ba? So ngayong araw na to, hindi na to yung unang upo. Pangalawang upo na natin to kasi last time nakapag-vlog na tayo na to sa Pulilan. Medyo masikip nga lang sa area nila, pero at least
na-try natin, yung best natin doon. Pero ngayon, ayan, side stand natin. Gusto ko yung side stand niya. Gusto ko yung bigat ng motorcycle kasi mabigat siya, oo. Pero, maingay dito. Pero ayun, kapag sinenter stand naman siya, magaan. Tapos, alam mo yun, pag naitayo mo na, magaan na siya. So, hindi nga lang pantay dito. Ayan. So, usad pa natin. 5'2" ang aking height. Tingnan natin. Mataas siya. Ayan. So, mataas siya pero mapapansin nyo na napaka-manageable niya. No, kayang-kayang i-manage kahit 5'2" ang aking height. So, siguro sa 5 flat, medyo mahihirapan ka na rito. Kasi ako, sobrang tingkayad na ako. Pero kaya ko naman siyang i-manage. Siguro sanay na rin ako sa mga mabibigat talaga na motor. Kasi nga, marami na ako nahawakan ng motorcycle. Kaya medyo sanay na ako mag-center stand, side stand, di ba? Turning radius sobrang lawak. Ayan, sobrang lawak ng turning radius. Ganyan ang itsura natin kapag magre-rides na tayo. So, pwede tayong umusad. Ayan, napakaluwag. Diba? Tapos dito, meron siyang stopper and then yung ating cruiser position. Ganyan. Mas maganda ka nakausad tayo. Ganyan, no? Ganyan yung itsura natin. Tapos, napaka-komportable lang. Gusto ko yung side mirror niya kasi malapad. Tsaka, kitang-kita yung mga nasa likod. Ayan. Diba? So, ganyan ang itsura natin. Pwede pa tayo maglagay ng mga gamit dito. Saddlebag dito sa side, top box. So, pwede na tayo mag-moto camping, di ba? Gamit to. Pwede. Recommended siya. Okay? So, ayan o. Magaan naman siya eh. Ayan o, magaan siya. Kapag tinatayo or inuusad. Pero, kailangan nyo dito ng talagang workout. Kailangan nyo mag-workout dito para at least pag nasanay na kayo sa mabigat na motor, hindi na kayo mahihirapan sa iba. So, yun lang. Diba? Tingin nyo, okay ba to? Sulit ba siya? Comment na naman yan sa baba. Diba? Ayos na ayos siya. So ano pa hinihintay natin? Walk around na natin para at least mapakita ko na sa inyo kung ano nga ba ang itsura niya at kung gaano siya kagwapo. Let's go! So ayun na nga, meron tayo ritong adjustable windshield. So madali lang naman siyang i-adjust. Mamaya papakita ko sa inyo kung paano siya ina-adjust. Hinihila lang din to. Yan. Tapos kung gaano siya kataas, ito na yung pinakamataas niya. Pag in-adjust pa natin siya, may mababa pa yan. Okay? So, meron siyang adjustable windshield, yung kanyang signal light, LED, flexible, napakaganda niyan. So, dito, no worries tayo kung masasagi siya, napaka-flexible niya. Pagdating natin dito sa baba, meron tayong parang carbon fiber finish. Di ba? Tapos, present na naman yung ambulance. Meron tayong parang carbon fiber finish dito and then may mga palubog na design. Napaka-sharp ng design niya. Meron tayong dalawang malaking projected lamp. Napakaangas ng kanyang muka, no? Tapos para siyang, meron akong nakita rito, parang kamukha nung X-Max. Parang mga ganun, X-Max ba? Yung dating forma ng X-Max. Tapos yung Italia Jet ba? Basta yun. Ganun yung mga hawigan niya. And then meron tayong park light dito sa taas. Ito yung parang naging kilay niya. Angas, di ba? Tapos meron tayo rito ang telescopic fork. Katulad lang din siya nung kay RFI. Meron siyang rubber boots. Maporma yung ating front fender. May Rusi siyang sticker dito. Pagdating naman dito, para siyang may carbon fiber finish and then matte finish dito. Sa ilalim, meron siyang takip pero may mga butas na naman para dun sa hangin na at least papasok siya doon, di ba? So maganda yung mugs. Cordial yung kanyang brand ng
tires. Ang size dito ay 110 80 by 14, tubeless na rin to. Naka dual sport na yung ating tires, so pwede na nating ipang off-road dyan. So pasensya na nga pala dito sa dumi kasi binahe pa to, kararating lang din naman ito. So ito nga pala ay naka CBS na, tapos naka single disc brake, naka dual pad caliper or triple pad caliper siya. Ayan, tingnan nyo yung itsura dito. Pansin nyo ba yung ating decals, napaka minimalist lang. Meron tayong ano rito, kulay red and white. Doon din sa likod meron siyang kulay red and white, tapos faded yung datingan niya. Napaka-brusco nung motorcycle dito. May mga lining, may mga palubog na design. Ma-appreciate mo yung mga ganito. Yung aerodynamics ng motor, napakaganda eh. Gusto ko yung design niya, ang brusco niya talaga. Parang hindi magpapatalo dito si Rusi pagdating sa mga adventure scooter. Okay? Extension, tapos meron tayong metal dito. Metal yan, boy. Oh. Hindi yan mananakaw agad kasi nga naka Allen bolts siya. Bago niya siya manakaw, ang dami yung tatanggaling bolts, sa totoo lang. Pero napakaganda ng itsura dito. Extension, mamaya sakyan natin. Yung ating gas tank, dito pa rin sa gitna. Ayan. Tapos napakalaki ng gas tank niya, mga 11 liters. Hindi ako nagkakamali. Grabe yun, boy. Tapos yung forma niya rito, meron siyang parang carbon fiber finish. Pero hindi pa tayo nakakiles dito. Ano to? Ano tong nakalagay dito? Hindi ako sure kung ano rito, pero sana naglagay sila rito ng utility hook. Kung hindi man, 'di ba, at least meron yung natatago siya. And then ayan, naka-disusi pa rin naman tayo rito. Dito pa rin naman binubuksan yung ating seat, 'di ba? Maganda rin, maporma din naman yung ating ignition. Ayan. So naka-upright position, maganda yung handle. Hindi siya masyadong mataas. May Rusi din pala rito na naka-emboss. Sa mga switches, alam naman natin ordinary plastic na ginagamit ni Rusi, pero at least sumasabay si Rusi pagdating sa mga switches ngayon. Pero sana yung concern dito sa mga switches pagdating dito sa Adventure X 150i, hindi siya pumalya, alam mo yon, kasi yung sa akin, yung sa RFI ko, after 2 years parang nagka-problema na siya. Pero sana ito, kasi wala tong kickstart, okay? So push start lang to. So meron tayo ritong kill switch, pero sana naglagay din dito si Rusi ng idling stop. Dun sa 150i nila na sparkle naglagay eh. So sana dito rin, 'di ba? So ayan. Meron siyang kill switch, on and off ng kanyang headlight. Electric starter. Lever, maganda rin. And then yung susi, napakasimple lang ng ating susi. Okay. Throttle, makapit. Tapos bar end niya, metal. Ayan, pwede tayo maglagay dito ng guard. May mga ganun yung accessories na guard na ganyan. Tapos, pwedeng side mirror, di ba? Throttle niya, sobrang babaw, makapit. Ayan. Maporma din. Tapos, dito naman sa side, yung lever, same lang din doon. Design niya, no? Meron tayong flasher, high and low, hazard, signal light, and busina. So, sana makaabot din tayo na ina-activate siya. So, dito naman, di ako sure kung naka-TFT display na to. Pero maganda yung panel niya. Meron tayong adjust and select dito. Pero hindi ko sure kung naka-TFT display siya. Kung hindi man, sana naka-TFT display to. Diba? Para at least, dun pa lang sa, ano na yun, panalo na si Rusi dun eh. Sa features na yun. So, sa side, meron tayong USB charging port para sa mga mahabang biyahe natin. Long ride, short ride, at least meron tayong USB charging port. Ayan. Sa upuan, maganda yung upuan, malapad. Ayan, sobrang lambot din ng ating upuan dito. Mamaya sakyan natin yan. Gusto ko yung design niya. Maganda yung leather na ginamit. Yung foam, sobrang lambot, sobrang ganda nito sa puwet. Hanggang dito sa ating OBR. Ayan. So may design siya rito na parang palubog. Parang naging stopper siya. Ayan. So, naka-hydraulic seat na rin pala to, or hydraulic seat, ay tawag dito, spring seat, basta ganon, medyo may ganito siya, oh. Ayan, di ba? Yung spring, parang hydraulic seat na rin yung datingan niya. Tapos dito, kasya dito yung helmet. Alam ko half face, full face, hindi ko sure kung full face ba or half face, pero kasya dyan yung helmet. Napakalaki ng storage niya, boy. Ayun, oh.
Ang laki ng storage niya. Siguro dito, mag-additional sila rito sa mga susunod na version. Ilaw. Para at least pag sa gabi, pag nag-adventure tayo, may ilaw siya. So sa grab bar niya, napakaangas din ng grab bar. Siguro dahil ganito yung ginawa ni Rosie. Kasi madalas, mga adventure talaga nilalagyan ng top box or bracket. Kaya siguro medyo hindi masyadong malaki or mahaba yung datingan niya. Pero ito, solid na to. Napakaganda nung ginawa dito ni Rosie. So magkahiwalay naman yung assembly niyan. Yan. Pagdating naman dito sa side, ang forma din, kita nyo to, may mga maliliit siyang details dito. Ma-appreciate mo yung details niya eh. Kung titingnan mo isa-isa, tapos may design siya rito, ganyan. Ito rin, may gray, matte finish din, may mga glitter effect, may parang carbon fiber finish. Maganda yung forma ng ating foot pegs, napakaganda, napaka-solid. At meron tayo ritong cover para sa kanyang radiator at syempre naka-liquid cooled na ang isang to. At isa sa mga nagustuhan ko rito, sobrang takip na takip yung kanyang ilalim. Hindi madudumihan agad yung nandun sa loob, 'di ba? Meron siyang ganito. Napakaganda, 'di ba? Ang linis niyang tingnan dito, napaka-pogi ng datingan niya. Meron pa tayong tire hugger, flexible din, tapos malapad. Meron tayong tambucho na sobrang ganda rin nung ano niya, yung datingan niya. Pero sana dito medyo taasan pa or medyo iklian para makita natin yung ganda nung likod nung tires. Over para dito sa ating muffler, ayan, meron din siyang parang carbon fiber finish. Ganda nung kanyang muffler, single exit. And then naka single pot caliper tayo rito. So parang kay Rosie RFI din, no? Single disc brake, naka dual shock tayo rito, hindi siya adjustable. And then yung kanyang mugs, maganda rin yung datingan nito. Ang ganda ng style niya. Ang size naman dito ay 130/70 by 13. Ayan. So parang kasing laki lang din siya ni RFI. Ganda rin, no? Naka dual sport na rin yung ating tires. Maporma yung ating taillight. Ayan, ang forma, oh. Unique style talaga siya. Ang laki ng taillight niya. Tapos yung dito sa gitna, yung park light niya, ang laki. Meron tayong plate light, reflector, yung ating signal light. Napaka-flexible din yan. LED rin yan. Halos lahat ng ilaw na to LED. Malapad yung ating fender para dito sa rear. Ayan yung itsura niya. Yung ating panggilid, ito yung itsura, napaka-bulky. Gusto ko yung datingan niya. Ang ganda ng itsura eh, no? Wala nga lang tayo rito yung kickstart. Monitor natin lagi yung ating battery. Kasi meron naman siyang monitoring dyan sa panel natin. Okay. So, dito naman sa side pala yung Adventure X. Gusto ko yung itsura nung font. Yung datingan niya. Okay yung itsura eh. Maganda eh. And then, meron din siyang water-cooled 4 bulbs. Ayan. And 150i. Ayan. Wala siyang side stand kill switch. 'Di ba? So, sana nilagyan din nila. Yun lang naman. So, meron pala tayo rito side pocket. Alam ko may side pocket pa tayo. Ayan, may side pocket pa tayo rito. Pinupush lang siya. Or, okay. Magnetic. Magnetic pala to. Kala, pinupush ko kanina, wala akong mapush eh. Magnetic siya. Yun. Tapos malalim din. Ayos ah. Ang gusto ko lang naman dito sa Motorstar, ADB nila, yung kauna-kauna nila, yung mga nagustuhan natin dito. Unang-una is naka-dual sport na tayo rito. Tapos maganda yung kanyang disc. Ayan. Ang size ng gulong ay 180/14. Tapos naka-dual tires na rin tayo or dual sport na rin tayo dito. And then naka-telescopic fork, maganda yung fender. At isa sa mga nagustuhan ko rito, yung kanyang headlight na naka-projected lamp na rin yan. So, pwede natin siyang i-on. Ganyan ang itsura niya kapag naka-low beam. So, dito sa side is pag naka-high beam. And then yung park light niya, ayan, sabay din dyan na naka-on na siya, no? Pero pwede nyo patayin yung ilaw. Ito naman yung ating signal light. Pababa naman yung design niya. Okay? So, yun yung mga nagustuhan natin sa kanya. And then, sana dito, sa mga susunod na upgrade, gusto ko sana makita dito kay Motorstar ADB na meron na rin silang adjustable windshield. Para at least, di ba, meron kasing gusto na mataas, medyo, yung iba gusto mababa. Para at least meron silang option ng windshield na pwede nilang itaas baba.
Tapos, isa pa sa mga nagustuhan natin dito ay akala ko dati talaga, nung una nating nakita to ay TFT. So, colored display lang siya. Ayan. Pero at least, di ba? Maganda ng upgrade to para dito sa MotorStar ADB nila. So, di ba? And then, busina check. Maganda rin yung busina. Hey, pip, pip. Di ba? So, ayan. Sana yung upgrade dito is maglabas din si MotorStar ng TFT display. Tapos yun na nga, maganda yung kanya side mirror, yung handlebar natin dito maganda rin, mga switches, hindi nagpapahuli. Sa baba naman, meron tayong naked handlebar and then may mga parts siya rito na parang carbon fiber finish. Side pocket, malalim, and then meron tayong USB charging port. Maganda yung ating ignition dito na binubuksan, yung ating fuel, and then yung seat. And then kagandahan, meron siyang ilaw rito. Fuel, madali din siyang buksan. Pati yung seat, napaka-smooth lang niyang buksan. And then, dito naman is meron tayong padding dito. Nakita niyo yung kay Rusi na meron siyang metal part ng foot pegs or floorboard, 'di ba? So dito naman is yung goma. Okay? Pero maganda yung ano niya, maganda yung extension, mahaba. Yung ating foot pegs para sa angkas, malapad siya. Yan, napaka-solid ng kanyang metal dyan. So dito naman, sana naman makita rin natin si MotorStar na mag-upgrade din ng liquid cooled. Malay naman natin, di ba, maglabas din sila ng liquid cooled. Okay, so maganda yung kanyang cover, para siyang naka-radiator. And then, ang isa pa sa mga nagustuhan natin dito ay tambucho niya, talagang hindi agad-agad mapapasukan kahit isabak mo to sa baha kasi mataas tsaka patulis tsaka pataas yung kanyang design. So, naka-single disc brake tayo rito, naka-single pot caliper. Ang size naman dito sa likod ay 130/70 by 13. So, sana dito ginawa na rin din nila na 14 inches, 'di ba? Para at least yung gulong. Pero hindi ko sure, pero parang mas okay kung 14 inches dito. Kasi kay Rusi ganun parehas 14. Kung hindi ako nagkakamali Ayan, naka-dual shock tayo rito na may baso. Meron tayong tire hugger. Meron tayong takip dito para sa talsik ng putek. Ayan, katulad yan, di ba? Hindi siya masyadong madudumihan. Yung pinakaloob dahil nga meron tayong ganito. Ayan. Sa decals naman, napaka-minimalist lang ng decals na ginawa dito. Pero mas maporma to. Lalagyan to ng decal authority. Yan. So, mas quality na decals para dito. Dito naman, meron din silang nilagay na top box or bracket para sa ating top box. Quality din yung paint job. Ayan, meron tayong kulay gray na parang meron siyang mga patsi-patsi na design. Tapos glossy. 'Di ba? And then yung ating signal light, naka-LED rin. Plate light, meron din tayo rito. Reflector. May reflector din dito. Lagay ng plate at malapad yung ating fender dito. So, naka-dual sport na rin pala yung ating tires. And dito sa panggilid niya, alam ko naka-ESP na to. Wala nga lang siya rito, hindi lang nilagay. Pero naka-ESP na siya. And ang ano lang dito, ang concern ko lang dito is wala siyang kickstart. So, monitor natin palagi yung ating battery dahil nga kapag di natin na-monitor yan at namatay na siya or medyo mahina na, talagang titirik tayo. So, siguro kapag mga 1 taon na, maglagay na tayong reserba ng battery para at least, 'di ba? Baklas palit lang tayo. No worries tayo na matirikan tayo, 'di ba? So, wala nga rin pala ditong side stand kill switch. Pero sana sa mga susunod na upgrade is meron. Safety features, maganda 'yon. And then yung upuan, maganda yung upuan nito. Sobrang lambot. Quality din yung ating leather na ginamit. Tapos meron tayong stitches. Stitches din dito. Meron tayong MotorStar na logo. Ayan. Meron din tayong compartment. Napakalawak din yan. So, hindi ko lang din sure kung kasya dito yung helmet, no? Kung half face kasya. Di natin sure. Ayan, maluwag din siya. Tapos may extension din ng ating upuan. Ayan. Ating RFI hanggang dyan lang. Pero ito, meron siyang extension. So, maganda yung ginawa nila rito. Para siyang naka-hydraulic na talaga.
So, yan. So, yun na nga mga best, no? Ito na ba ang motor na babagi sa'yo? Kung ito na nga ay markahan mo na at mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel, i-click mo na rin yung notification bell para updated ka sa lahat ng videos na upload natin. Dito araw-araw sila yung tatandaan, wala sa brand ng motor ang itatagal yan. Kundi na sa pag-aalaga mo yan, tatagal yan, ayos na ayos yan. So, kita ka na lang ulit tayo bukas. I'm Mark D. Ciao. Maraming salamat sa inyo. Babush. Till I'm chilling at the top, yeah. Never gonna stop till I'm chilling at the top, yeah. Gonna stop till I'm chilling at the top, yeah.